Hi, ako nga pala si Tim. Ginawa ko nga pala yung series na What's Life After College o WILAC kung tawagin. Ito ay para ipakita sa inyo kung ano nga ba ang nangyari at posibleng mangyari sa akin after kong makapagtapos sa kolehiyo. Ilang buwan na din ang nakalipas noong huling upload ko sa WILAC at para sa akin ay may ma-upload lang yun. Pagpasensyahan nyo na. Ngayon, samahan nyo akong balikan kung ano nga ba ang nangyari noong mga nakaraang buwan ng buhay ko. Welcome to What's Life After College episode. Hey! Life update after 10 months. Nice. Natapos ang upload ko sa trip namin sa Buscalan, Sagada, Banawe noong August 2024. Noong last week na ng August, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-ministry sa National Teacher Conference ng aming simbahan. It went well, super well pa nga para sa akin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakilala ako doon. Lumipas ang ilang mga araw at nagkakausap at kumustahan kami sa pamagitan ng chat. Bago kami magkita, sumama ako sa tito ko na mag-harvest ng lanzones. Ang hirap pala. Ayun, nagkita na kami pero sumimba muna kami at pagkatapos nun, tinulungan ko siya maghimay ng dahon ng malunggay. Sakto naman nung lalabas kami malapit lang sa location yung dalawa kong medyo kaibigan. Sinamahan nila kami, nakapag-mall at cafe hopping pa kami nun. Tandaan ko pa pumasok kami sa isang cafe na sobrang expensive, tas yun, lumabas lang din ulit kami. From NCR, umuwi na ako pabalik ng Laguna. September nangyari yun, so fast forward, October na. Sobrang memorable nito sa akin kasi ako ang kinuha nila Kuya Lawin at Ate Charms na mag-shoot ng prenup nila. As in 3-month team kami noon that time. Ako, si Kuya Lawin at si Ate Charms. 2 days din kami nag-shoot at okay naman ang nangyari. Lumipas ang mga ilang araw, linggo, shoot dito, ganap doon, at gala kung saan-saan. Random day lang, tas inaya ko siya magkape at dinner sa Antipolo. Pumayag naman siya, pero after work pa niya, so gina ako dun. From Laguna to NCR, minotor ko yun. Mabuti na lang, pumayag siyang umangkas sa motor ko papuntang Antipolo. The dinner went great, as in super great. After it, hinatid ko na siya pabalik at umuwi na ako sa Laguna. Last week na ng November at paalis na siya ng Pilipinas. Nagsabi ako na sasama ako maghatid sa kanya sa airport. Ayun, akala ko hindi ako abot pero nauna ako. After it, ayun, na-meet ko dun yung mama niya, kapatid niya, tapos pinsan and mga tito at tita niya, saka pamangkin. December na, at after ng mga shoots at edits ko, nagbagyo kami buong fam para umattend sa kasal ni Kuya Lawin at Ate Charms. Tapos nakita ko yung mga pictures na kinuha ko, naka-display dun. Wala lang, ang ganda. Siyempre para makakain na din sa The Good Taste, which is favorite namin nun. Plus after ng kasal, bumaba kami sa Pangasinan, sa bagong bahay nila Tito Rene para mag-Christmas. Na-enjoy ko at na-enjoy namin ang buong bonding at ang fellowship doon. Salamat po sa'yo, Ama, dahil sa iyong biyaya. After namin sa Baguio at Pangasinan, diretso naman kami sa airport kasi may annual year-end trip kaming pamilya kung tawagin. Sa China at Macau ang aming destinasyon. Kupol. Kaba. Kaba. Bus. Bus. Share ko lang, ang ganda sa China, may language barrier lang since bibihira ang nag-i-English sa kanila. Kubong Kababos. Yeah. Wala din Google at Facebook at lahat ng nasa Meta doon nakablock. The trip went well.
may mga naging kaibigan din during and after the trip. Siya nga pala, nanalo kami sa basketball laban sa mga Chinese. I mean, matatangkad sila, tas yun. Siyempre, galawang Pinoy. Yun, share ko lang. January 2025, may mga shoots pa din naman, pero naisip ko na mag-apply yung naaayon sa natapos kong kurso. Natanggap ako sa isang exclusive island at ang start ko daw ay February 2025, nag-start na ako sa aking new work. Hindi na camera at laptop ang hawak ko. After long time, kutsilyo at sangkalan na ulit. Mahirap pala. Sa bagay, wala namang madaling trabaho. Sabi ko sa sarili ko, sa una lang yan. Pero parang hindi ata talaga ako para sa hot kitchen that time. Ayun, bago mataas ang February ay nag-resign kami ng aking kaibigan at lumipad pabalik ng Laguna. Bumalik ako sa pagpipicture at nung last week ng March ay sobrang memorable nun kasi nakuhaan nun ko ng litrato si Ellie Buendia. Thank you Mama Kaj. April, nag-start ako mag-TESDA. Bread and pastry ang kinuha kong course. Nagkunyari ako doon na walang alam at experience. Ang saya, may baon ka na, may take home ka pa na ni-bake nyo. Salamat din pala kay Kuya Benj sa experience na concert with Muni. Itong Mako full pack as in super daming ganap. First day pa lang ay nagmarinduque kami buong family at linibot namin yun. As in nagmarinduque loop kami. Buong bayan na daanan namin tapos yun nagdagat din tapos nag-island hopping na din. Ang dami ko ding shoots at edits nun. Tapos nagkaroon pa ulit ako ng pagkakataon na makapag-ministry sa national as photographers for workers retreat naman yun ng aming simbahan. June. Sobrang blessed kami. Nakapag-down payment kami sa dream van ni Papa. Nagdagat din kami with the Romulus. May mga shoots din naman at edits naman na nangyari. July. Ito malupit. Finally, I've decided na i-pursue ang pag-freelance photographer ko. Nag-medyo major upgrade ako ng mga gears ko. From mic hanggang sa body ng camera. Binenta ko na yung XT200 ko at kumuha ko ng XT5. After nung upgrades ko, may mga nag-i-inquire naman. Kaso hanggang dun lang. Nakuha na din pala namin yung van at na fully paid na ito ni Papa, thanks God. Ang name niya nga pala ay Valsky at tinas agad namin siya from Laguna. Kaya nagpunta kami sa Bulacan with the Randillas. So far, walang nangyaring shoot noong July. Alam ko na testing of fate lang to. May purpose yung pag-upgrade ko. Ngayong August, mag-shoot sana kami ng podcast kanina. Tapos, hindi natuloy kasi kulang-kulang tapos mainit. Ayun, napag-decide dan namin na maglangoy na lang. Sakto naman dumating si Jonah. Ayun, nag-akit na maglokban at magkape. So, isang paspasang kape. Tapos ngayon, ito, nag-edit ako. Nag-edit ako kanina ng para sa church update at ngayon ay nagre-record ako. So, ayun. Yun ang nangyari sa buhay ko ng mga nakaraang araw, linggo at buwan. Eddie, thank you for watching. See you next episode.